eto na naman ang Mami Kim nyo. Nasa cooking vlog na naman. Nag-e-eksperimento na naman ng palpak na luto. Merkules pala ngayon at araw ng balik ng aking ama sa kanyang check-up sa mata. Dahil aabutin na naman tayo ng siyam-siyam sa pag-aantay. Kailangan makaluto na tayo para pagdating ay may ulam na. So ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na yung aking tinapang tuyo ay aabutin ng ilang taon. Char! Ilang taon talaga? Baka magkaroon na to ng ama kapag di ko pagawa ng paraan ngayon kung anong may luluto ko. Kaya naisip ko na lang na ihalo ko siya sa gata. Siya ang magiging sahog ko ngayon, ang katapusan ng aming daing na tuyo. Nakabili pala ako sa Wawa ng 2 balot na pakbiten. Yung isa, puro kalabasa lang, so magkaiba sila ng presyo. Ngayon, isasahog ko na siya sa ginataang kalabasa na may sitaw. Kaya sigurado kung may katapusan na to ngayong daing na tuyo namin, naro Diyos ko, pang ilang araw na namin to. Pagkayari ko ang himay-himayin ng mga daing ay isinunod ko ng hugasan ng mga gulay. First time ko uli magluluto ng gatang kalabasa. Natakam lang ako dahil sa daing na tuyo namin dahil kailangan ng gawa ng paraan. Kaya ngayon, magluluto na naman tayo ng experiment. So sana wag maging palpak. So ayan na nga, nag-init na nga ako ng kawali. Nagisa na ako ng bawang at sibuyas. Sinunod ko na rin yung daing na piniraso-piraso ko. Sinunod ko na rin pala yung mga gulay at hinalo-halo ko na to. Tinimplahan ko na rin ng asin, paminta, betchin. Hala mga te, nakalimutan ko, maalat na pala yung daing. Tapos nilagyan ko pa ng asin. So good luck talaga sa lasa nito. Mabilis ang pangyayari na nga tayo mga mi, hapon na to at kami ay nandito na sa harap ng Healthy Me. Nauna na rin pala dito yung uncle ko dahil naoperahan din siya dito. So follow up, check up niya rin dito. Sinabi ko na rin sa pinsan ko na ipalista kami para naman pagdating namin ay hindi na kami matabunan ng maraming pasyente. Panigurado ay aabutin na naman kami ng gabi. May bata pa naman akong kasama. So ito na nga sa mabilisang pangyayari, padilim na. Ay nako, itong bunso ko malamang gutom na kaya talaga namang magpapabili na naman to ng pagkain. Hindi nga talaga nakaligtas sa kanya yung katabi naming nagpipitsa. Talagang nagpabili. Ay Diyos ko Lord, talaga hindi pwedeng aalis kang walang laman ng wallet. Nakasabay pala namin dito ang bunsong kapatid ng aking papa. Siya ang bunso nila sa kanilang magkakapatid. Mahina na rin ang mata niya at follow up check up niya ngayon dahil natapos na ang operasyon niya. Sana ito na ang huling balik namin pero sabi ni doktora balik pa daw kami sa January 29. So, akala ko naman talaga tapos na pero meron pa palang susunod.